continuous ito na video sa una nga ito pala na ilog ay napakarami palang kung makikita natin mga crocodiles, rock sheep na mga possible mga markers ito na ginawa ng mga Japanese noong World War II. Napaka matitigas ito, ngunit kung makikita natin itong isa ay parang totoo na yung una dalawa ay sa right side, ito naman sa left side, nga ito yung pinaka main pointer papunta doon sa cave. Ang habitual ng crocodile ay nag-uumpukan sila, diyan sila nag-crossing ay 1 meter approximately or close, hindi malayo ang mga deposito pag crocodile mga ka-discover. Total na daanan naman lang natin itong ilog ay i-decode na lang natin ito sa ating partial decoding para kung ito ay makita ninyo o sa may malapit dito ay pwede nila ito isurvey. Pre ito yung pag-decode natin sa ating partial at marami pa po ito option sa ibang magagaling at dagdagan na lang po ninyo. Ito ay elevation or dalawang layering na area. So ang ibig sabihin, ang pinaglagyan nila ay medyo mababa at saka mataas, dalawang layer. So ito mga confirmation ng mga markers na ang iba dito ay deposit entrance. Katulad nito ay cutted eye sinasabi, at malapit la dito ang deposit. Pag mga ganito mga ka-discover, sa unang natin ipapakita ay mga gemstone or unfinished. Pag mga crocodile or mga mammals nga noon sa una ay nakuha nila at ipapakita natin sa sunod. Ito na mga dito yung unfinished ay minsan sa ilalim lang ng mga bato, ngunit di natin mapansin dahil hinahalo nila sa mga natural na bato sa ilog yung mga sinasabing gemstone o iba ay nakabalot ang pinapahiwatig nito at matitigas lamang yung think cover. Pag mga ganito ang mga markers mga ka-discover, mahirap lang hanapin dahil nga kung makikita natin ito ay mga buhay na mga bato sa ilog at ano sila dito dali makapag simento dahil nga kumpleto rikado na, nandiyan na yung buhangin, nandiyan na yung bato, kaya kung may simento man sila na ginamit ay hindi lang sila maghihirap yung mga Japanese. So ito kung makikita natin ay ito ay parang simento nga hinalo at mga alkitran mga ka-discover. Ayon dito sa pananaliksik ay itong mayroon daw dito nagkukungwari lang na magkuha ng mga buhangin para sa bahay na ginagawa o mga bato. Siguro ko nakuha na nila dito ang iba or nabutas, ngunit ang hirap hanapin pag underwater ang deposit. Una-una ang trap ay itong mga tubig at hindi basta-basta mga makukuha. Ang pinipointer nitong mga crocodiles, lalo na ito, ay papunta sa puno ng kawayan. Ang sinabi pa natin, ang habitual ng crocodile ay cave lagi. Nagbubutas sila sa gilid ng ilog. Ito, may mga pointer, mayroon confirmation na square, na andyan yung box, itong malalaki na mga pointer ay papunta sa taas. Pag naka 90 degrees or nakatingala ay malayo po ang agwat yun or distance.
Ngunit mayroon ang kagandahan dito, mayroon sila dito rock enclosed mga ka-discover. Itong Katid malaking bato ay sa west direction. Kung naanod man ito sa baha, pero hindi basta-basta ito nagalaw dahil kalalaki. Kahit truck mahirapan dito magbuhat. Ang akin lang masasabi dito sa mga markers na ito, possible na mayroon positive doon tinuturo sa taas. Yung unang may para hagdanan, ang tawag doon ay layering or elevation ng lugar or flat nga lugar. Ang crocodile ay yan ang kanilang habit nila. Mag-strike sila 1 meter lang distance, kaya malapit lang sa ilog ang target mga ka-discover, yung sinasabing quick deposit. Itong snake dito, kung makikita natin kanina, ay coil, ay nagrepresenta papunta doon sa unahan na may malaking bato. Itong mga pointer, kadami pointer, ay hindi ito nadadala sa baha dahil nakapix para ito sinimento. Ang bibigat ng mga bato na ito para siyang fighter jet o bomb jet, o para siyang ito yung pinipoint doon sa mga markers na malaking nag-iisang rock na ito na hindi kaya ikarga ito sa truck. Napakalaki nito. Kung makikita natin square, siya ang tinuturo, nag-iisa. Lahat ng pointer papunta dyan sa puno ng kawayan. Ayan yung sinasabing elevation sa taas. Yung doon sa unahan pa yung flat, yung baba niya ay naka-elevate po yung lupa sa puno ng kawayan. Ito ang tinuturo, pero ito nagtuturo din sa puno ng kawayan o doon sa taas ng lupa. Kaya napakahirap itong hanapin, ngunit tiyagaan lang mga ka-discover. Kung makita ninyo ito ay hanapin lang po ninyo. So yung paglikod natin ay hindi 100%. Sa mga iba pang eksperto ay makakakuha pa po tayo ng mga ibang ideya. Katulad nito, naka 90 degrees, malayo po yun ang tinuturo yung kawayan, at may cover siya na malapad na bato. Sa ating pagtatapos mga ka-discover, huwag makalimot po mag-subscribe sa ating munting channel, at ito ay nadaanan natin at atin na lang idinikod para tulong na lang sakali itong makita diyan sa may-ari, dahil ito ay naliligo lang sana, ngunit idinikod na lang natin ito na possible na mayroon yan sekreto or itinago ng mga object or deposit na nung kapanahonan ng World War II. O hindi lang nagbaon yung mga Hapon, pati pa yung mga Kastila siguro o iba mga ninuno ay nandiyan lang yan. Sipagan lang maghanap mga ka-discover, kaya lang ang tigas. Dito kung makikita natin sa taas ng bato, ito ay legit, ito ay ating ngayon ididikod nito. Ang tawag dito ay single secret room. Nasakod po ito ng GIA. Kung makikita ay nakatago po, nakasecure yung entrance. Possible na lagi involved yung tunnel na nakasira. Yan ang tinutukoy. Ngunit ang crocodile, sinabi pa natin kanina, ay enclosed, mag-strike, malapitan. Nasa gilid lang po ng mga ilog yan kung saan sila nakatutok, at diyan po nakalagay ang araw sa puno ng kawayan.